i-ano nyo ako, ibudol nyo ako, nasabihin nyo, isang grupo lang ha. Winner take all. Ma'am, pwede kayo lumapit dito, gagawin ko kayong judge. Isa pa po, ma'am, isa pa po, dito. Siyempre po wala, judge po kayo eh. Nakuha yung motion, kakagad mo daw. Dito po, lapit kayo para, lapit po lang konti, lapit. Ayan, lapit pa, para kita tayo ng mga ano. Ayan. Too tight. Okay. Judges po. Okay. Ang rule lang po natin, bawal po ang makeup. Tanggalin niyo muna cap. Ayan. Yun. Sir, anong grupo? Bataan? First North? Cisco? 5-star? 5-star. Ano pong office? Ito po sa office po. Office. Ayan, okay. Simple lang po yung game. Pagalingan lang, pumikit. Ayan. Sige nga po sir, sample nga po. From Bataan, pikit nga po. Pikit. Sabi ko, hindi beautiful eyes. Pikit po, pikit. Ayan, pikit. Sir, pikit nga po. Naku, gandang laban ito. Dalawa po, siyempre. Sige po, pikit po. Pikit. Ayun. Sir, pikit nga po. May kasama po kindat? Wala po kindat. Ayan. Pikit lang po, sir. Pikit. Okay, yan. Simple lang po. Pipikit lang kayo. Judge po kayo. Ang dumilat, disqualify. Meditation. Ayan, disqualify. Kayo, ang gagawin natin, sasabihin ko lang, pikit, then the group will count up to 1,004. Pero ganito po. 1, 1,001, 1,002, 1,003, 1,004. Kaya po ba natin? Sige nga po, let's count. Ready, go! 1, 1,000. 1,003. Magbilang lang, hindi marunong. One more time. Ready? One muna ha, ready, go! 1, 1,000. 1,002, 1,003, 1,004. Okay, 1 muna, mag-aan muna tayo, mag-pronounce muna ng 1, then 1,001. Okay, ready? One more time, lakasan ninyo para rinig ng mga matitikas natin nandito. Ready? And go, bilang! 1, 1,000. 1, 1,002, 1,003, 1,004. Okay, then kayo, pag sinabi kong pikit, then kayo bilang. Mas mahirap pa yung bilang sir eh. Mas mahirap ang bilang. Okay? Wala nang GC to. Wala nang wala nang Gcash. Cash na to. Okay? Winner take all. Bawal ang hati. Ready? Ma'am, watch tayo ha. Ready? And picket! Bilang! Go! 1, 1,002, 1,003, 1,004. Dilat! Okay. Ano sabi ko kanina, yung makakasagot sa tanong ko for 5,000 peso. Ano ginawa ko doon sa bote ko? Ano ginawa ko sa bote? Ano ginawa ko sa bote? Ano ginawa ko sa bote? Hinawakan mo sir. Ano ginawa ko sa bote? Patay! Walang nanalo! Ano ginawa ko sa bote? Ibinaba ko, kinuha ko ng kanan, binalik ko sa kaliwa, ibinalik ko sa kanan, inangat ko. May tumama? Wala! May nanalo? Wala! Sorry, walang nanalo. Sayang naman. Consolation prize na lang po sa inyo. Thank you po. Upo na kayo. Ano po kayo doon sa pila? Nabudol. Sayang naman. Ito, may nagpipetisyon. Ano, sir? Ha? Ano po sabi ko nang sa umpisa? Kung sino makakasagot sa tanong ko, tama? Kung sino makakasagot sa tanong ko by 5,000 peso. Nagsinungaling po ba ako?
Para alam lang po, hindi po ako nambubutol. Malinaw po yung sinabi ko. Sa lahat ng sasagot, nung sumasagot kayo, merong prize, di po ba? Oh. Nung nagtanong ako, kung sino makasagot, may 5,000 peso. Hindi ko naman sinabi kung sino makakagawa eh. May nanalo? Sayang naman. Oh, hindi po ako budol na. Oh, pag nanalo, 5,000. Ay, hindi ah. Kasi number 1 rule, sabi nga bawal sinungaling. Oh. Hindi. Bawal. Okay. Take 2 lang sir, take 2. Sa mga kasama, alam niyo, pinagtatawanan ninyo, no? Pero, come to think of it, paano kaya kung sa kalsada kayo napikit ng 4 na segundo? Ha? Ha? Ano po kaya mangyari sa atin sa loob ng 4 na segundo? Road crash. We never know. We never know. Sabi ko nga po sa inyo, kung nangyari yon, yung 4 seconds na yon, napakaraming pwedeng mangyari. Okay? Pwedeng mangyari. Yung iba sinasabi, hindi, naano naman namin, bisa pumipikit pa nga ako, ay bibilang pa ako 5 seconds, napikit ako, putas, dilan ulit. Actually, hindi po totoo yun. Kasi at the back of your mind, you have your subconscious na gising ka. Dilat ka. Pinipikit mo lang yung mata mo, nagre-rest ka, pero gising ka talaga. Aware ka. Na-scan mo na kahit pumikit ako na 5 segundo, okay ako. Tama? Pero yung napikit ka, you're out of conscious nun. Yun yung hindi mo na alam. And that 4 seconds, kung ikaw ay running at 70 kph, malamang sa malamang, tumakbo ka ng 90 meters. Ganun po kalayo ang na-travel natin. At yung 5,000 na hiningi ko kanina, kung nangyari yun sa labas, malamang, yun yung abuloy sa inyo. Yun po yun. Hindi pagod, nakainom, or... Ito na. Hindi po namin sinasabi nakainom kasi wala daw nakainom, naka-shot lang. Nasang shot niya, ganyan kataas, emperador. Yung Nescafe bote, ganyan kataas. Sino yung pinakamalakas uminom dito sa grupo? Yung hari ng inuman. Kaya 3 Red Horse, mucho. Meron ba? O yung gin? Meron ba? Sino pinakamalakas uminom? Sabi ko na, bawal at sinungaling. Meron ba? Dalawa lang yung pinakamalakas uminom. Sino malakas uminom dito? Ilan kaya? Isang boteng gin kaya? Hindi pala. Dito ka, dito ka. Okay na, dito ka. Okay. Isang boteng gin daw, kaya ya. Sinong kaya pa dito? More than the isang boteng gin. Ayaw lang makikilala. Bawal sinungaling. Ilan ang kaya? Ilan ang kaya? Ha? Sino? Walang umiinom dito? Sabi ko bawal sinungaling eh. Mahina? Meron ba? Red Horse. Sino kaya? 2 bote? Ilan? 3? Hindi ka, dito 3. Isang bote. 4 kaya? Kaya 4 na Red Horse? Yung 4 na Red Horse kaya. Pero hindi yung mucho, yung malaki lang. 500 lang. 3, 1.5. Ano yung malakas doon? Yung 3, 1.5, 3, 500 ml or yung isang gin? Isang boteng gin. Sino mas malakas doon? Isang gin mas malakas. Siya yung hari ng inuman. Sir. Hindi. Upo ka dyan. Nasa iyo trono. Ikaw lang yung prinsipe. Ayan, dito ka. Ngayon,
Ang gagawin natin, diyan ka, para lang tayo nagiinuman, bago ko dayo dito, acquaintance, appear lang tayo, high five. Ayan. Tapos may kamay mo, tingnan mo na ako appear sa'yo, ganito. Dapat. Okay. Sige, ready, go. Ikaw sa akin. Ayan, dapat. One more time, ready, go. Ayan, dapat. Steady mo lang, huwag mo nang galawin na. Parang ako, go. Ano pulutan? Ayan. Ready, go. Ayan. Okay? Tingnan natin. Painumin natin ng Red Horse. Red Horse daw ang kaya nito. Mamais lang. May report to Liga sa Luis niya. Sige, sir, kasi. Nako po, lasing na yan. Ready? Appear ka ulit ha. Ready? Go! Kasi na, sir. One more time. Magbilis ha. Ready, go. Dikit pala, wag mong yan ha. Ready? Wag mo ibababa ha. Umarap ka lang sa akin. Yan. Ready? Go. Kita? Lasing na, sir. Lasing. Nakainom na, sir. Taas mo yung ilaw. Ay, salamin mo. Alata. Tumama pala na. Pero tignan mo, yung calculations mo ang layo na kumain sa kabila. Mahina ka lang sa binukari ng ilungan. Upo ka lang. Dito ka. Mahina ng ilungan. Marami talaga. Nako po, si Juan lang. Gisa. May salamin pa. Yung mata. Sir, doon ka. Atras ka. Sasaluhin mo lang itong bola. Isang kamay, pwede kang bante kahit anong kilos. Basta isang kamay lang sasaluhin mo bola. Abante ka ng konti. Abante pa. Yan. Okay, ready? Isang kamay lang ha. Go. Wow. Malakas talaga sa inuman. One more time. Ready? Go. Sige. Yung orange. Gin yan. Oh, gin pomelo yan. Kaya orange yan. Gin orange yan. Oh my God! Wala makita! Hindi naman kanto yung ano sir, pag nakainom ako. Suot mo lang. Mas malinaw pa. Suot mo lang. Wait lang sir ha. Okay. Hindi ko lang makita talaga eh. Kita? Ikaw lang nakikita sa Kita. pero hindi kaya. Sige, subukan mo lang. Kita. Parang tulog eh. Kita. Ay, babato na. Kita. Pero, ano, malaki kasi eh. Malaki ako. Malaki talaga ako. Huwag mo nang lakas. Ready? Isang kamay lang ha. Ready? Go. Wala, hindi makakala yan kahit sino. Isa pa. Nakita niyo yung kanyang, yung direction? Sakto naman sa kanya, no? Sakto. Delete ka lang. Yun na. Bilisan mo lang ng konti. Ready? Go. Sige. Isa pa na lang. Buka dyan, tayo ng isa. Sir, nakakuha ka na? Ito ka ng tawel. Ay, Tumbler, ano na? Anong tumbler, sir? Sir, makita niyo yung reaction ni sir kanina. Sakto naman eh. Okay. Yung sinasabi niya hindi daw kita niya. Pero yung reactions mo, sakto rin, mabagal lang. Halos diretso sa iyo eh. Delete ka lang. Delete ka lang. Yun yung sinasabi po natin, na yung BAC niyan, habang tumatagal, lumalapot, yung reaction mo, bumabagal. Same with dong sa kanina, yung sa upper natin, yung sa high five natin, tumama eh, pero hindi lang sakto. Yun yung mga miscalculations mo because yung calculations mo, kumikitid. Yun po yung epekto ng alak sa katawan.
Laging isipin, safety first. Don't tired. Yan siya. Palaging para malaman natin tayo pagod, walang focus, lutang. Palaging naghihigab or yawning. Mabigat ang mata. Siyempre, nandiyan ay inaantok. And paiba-iba ang lane. Kaya yung kanina mo na gumaganon, it is sign of fatigue din yun. Kasi nga yung alcohol mo kumakaunti. Sabi nga natin, yung puyat ng 17 to 19 hours nakaka-apekto sa BAC. Lumalapot ang yung calculations mo, kaya yung focus mo naglilipat-lipat. Same doon sa alcohol na umiinom ka. As paglapot ng dugo, yung pagtama niya, yung calculations na, that's the changing lane na tinatawag. Okay? Ito po yung binabanggit natin kanina, 05 BAC yan. Under the UN Sustainable Development Goal, Road Safety Toolkit. Hindi po yan invento lang. Lalo na kung 24 hours, that's 10% BAC. Ayan. Sa batas, ang mga non-pro, pwede up to 0.05. Kaya after office hours, sinasabi na, 2 bottles muna tayo. Okay lang yan. Magsosober yan after ng 2 bottles. Okay sila dyan. Non-pro ang hawak nilang lisensya. Pero tayo, bilang professional, 0 tayo. Pero still, hindi naman po totoo at sinungaling yung mga nasa opisina. 2 bottles and 5 buckets po yan ang nangyayari. Okay. Nakita Nakatago sir. ano nga nakatago? Nandiyan yung baka. Sa bakod. Lasing na kayo. Ayan yung baka, oh. Sorry. Magugulat na lang yan, tatakbo. Ayan yung baka. Yeah. Takbo. Oh. Alak ka ng baka. Magalasing na kayo eh. Hindi nyo nakikita eh. Pagod na. Malabo na ang mata. Sabi ko, andun yung baka, oh. Dalawa. Oh. Familiar sa lugar? Tenlex, Balintawak, familiar? Saan to? Papuntang? Novaliches. Dito sa baba dito, nandito yung Balintawak, Cloverleaf Market. Okay. Ayala Mall. Yung makikita niyo yung taxi, galing yan ng Balintawak Market, may sakay, papuntang Novaliches. Tulog na driver. Hindi kaya. Sinakay sa island. Speed limit, minimum 60, maximum 100. Ford bus, maximum ninyo is 80 lang. Mabagal, mabilis? Sakto lang. For cars lang ang 100. Ano takbo? 43. Ano yung speed limit sa provincial road? 60. Ano yung sa municipal road? 40. Yan. Ano ang takbo nito? That's 43 kph. Okay. Ito po ay simulation ng braking speed na po to. Kasi pag pumreno tayo, hindi naman from 40 outright zero yan eh. Okay. So ito po yung actual na speed nung siya ay pumreno. At 43 kph, look what will happen. That's at 43 kph. Kaya po yung sinasabi ninyong mga bus na tumatakbo outside expressway, 60, 50, look what will happen pag kayo tumama sa fixed also. Simulations po yan. Simulation, kaya po walang tao. At the speed po kung ganyan. Sino pa gusto mag-demo, gaganito na natin, bukas yung green car. Para yun sa susunod, may tao na.
Volunteer po. Tatawagan natin si Dekra. Okay. Lane management. Ang mga truck, bawal. Pero ang bus pwedeng mag-overtake. Lane 2. Okay. Pero ang pag-overtake, hindi po mula Balintawak hanggang Santa Ines. Ha? Hindi po mula Balintawak hanggang Esitex. Hanggang overtake kayo. Ang pag-overtake po at 10 seconds lang. Okay? Pagka-overtake, balik kagad sa kanan. Keep right. Laging right, dapat laging tama. Courtesy po. Sir Dave, napakaraming truck. Dahan-dahan lang. Tayo rin kasi, minsan nape-pressure tayo sa mga sakay, mabagal daw tayo. Tayo rin yung gumagawa ng sarili nating cycle eh. Diba? Ay, hindi namin kayo sasakyan kasi mababagal kayong tumakbo. Doon, mabibilis eh. Ayaw namin dyan, doon kami. Again, it is a shared responsibility. We have to teach the motorists to be responsible on their time. To be safe on the road. Hindi dahil sa kanila, ihahataw natin. Okay? Remember, don't do safety because of other people. Do safety because for yourself. Tips para maging ligtas biyahe. Blind spot. Kung kayo to, ito madalas sa mga intersection, para malaman nyo, nakita kayo, dapat kita nyo yung driver sa kanyang side mirror. Lalo na pag kayo ay nakamotor, pauwi kayo, madalas na favorite yung location, doon. Blind spot, pagkakanan, kakaliwa, dito kayo pumipwesto sa mga intersection. Lalo na sa matataas na truck, hindi kayo kita. Okay. Kaya pag yan ay kumaliwa or kumanan, blind spot kayo, pwede kayong ma-angle collision. Dahil hindi nila kayo kita. Be mindful dito, dapat kita kayo. Okay. Buksan ang headlight, huwag ang hazard light. Amber yellow, red. Yung amber yellow, alam na alam mo, hazard light ang nakabukas. Ang hazard light is for emergency use only. Okay? Yan ay nagbi-blink. Akala maraming kamote driver, akala yan. Either left or right, hindi niya alam kung saan ang directions ninyo. Okay? Again, we have to be responsible to every road users. Kung gusto mo maging visible, open mo yung headlight para pati taillight gumagana. Next, sundin ang 4-second rule. Ang 4-second rule, sir, tayo ka. Sige. Sir, tayo ka. Ang bang ano? Okay. Ang 4-second rule, halimbawa, driver ka, sinusundan mo to. Pag hanap ka ng fixed object, let's say dito siya dumaan, sir, daan ka. Sige, lakad. Sabay lang kayo. 1, 2, 3. Ayan. Oh, stop. Okay. Pagdaan niya, magbilang ka ng 4 seconds bago ka makarating dito. Okay, ready? Move. Lakad ka. Sabi kayo, go. 1, 2, 3, 4. Okay. Ibig sabihin, yung speed niya, kung pepreno siya, sakto sa kanya. Kasi ito yung fixed object niya. Parang dito. Yan ay relative sa speed. Kung alam mo, yung tulin mo ay sakto dun sa tulin mo. Okay? That's the 4-second rule. Yung iba may safety rider sinasabi, sir, 2 second lang. Eh paano pagkagabi? Gawin mo 3. Eh paano pag umulan? Eh di gawin mo 4. Full school. Okay. Para sige, take your seat. Para maging safe po, 4 seconds na lang. Sabi ko, what is 2-second differential? If you think of safety, doon ka na sa pinaka mas safe ka. Yan. This naman is related kung sakto ba yung distansya mo sa sinusundan mo. Kita to? Alam to? Ito, sorry. Yan, yung naka-red. Ano yan? Naka-ikot. Ano tawag dyan? Wala pong reflector yan.
Hindi yan nagre-reflect, hindi rin yan umiilaw. Hindi yan CCTV. Ha? Anong tawag dyan? That's hazard marker. Hazard marker po yan. Pero ngayon, yung ibang sasakyan, meron na. Iba kasi ito eh. Hyundai at itong brand na to. Pero normally, eto, hindi po siya umiilaw. Pero nandyan siya sa may ilalim ng bumper, rear bumper. Ano pong silbi niyan? Kung kayo ay nasa traffic, pag nakita nyo yan, ibig sabihin, sakto yung distansya nyo. Pagka hindi nyo nakita, ibig sabihin, you're too close to the vehicle. Bakit kailangan po natin yan? Pag to bumper na nakapila, yung mga sasakyan sa harapan natin, there's a tendency na nagja-jerk. Baga ganon? Kung kayo ay too close to the vehicle in front of you, at nag-jerk yung nasa harapan nyo, pwede nyong abutin. Pwede nyong tamaan. Sino may kasalanan? Nasa likod, sir. Yung nasa likod. Okay. Sa akin, sir, sa group. Yan, tama po yun. Ang pwede na rin, kung wala pong ganito, syempre hindi naman lahat kotse sinusundan, ano? Kung wala pong ganito, pwede nyo silipin yung gulong. Kung nakita nyo yung gulong, okay pa. Pagka hindi nyo nakita, too close tayo. Or yung mudguard. Yan. Either mudguard, gulong, or yung hazard marker na tinatawag. Yan po ay for slow o yung distance po natin sa mga traffic. Para alam niyo kung malapit tayo or hindi doon sa sinusundan sa sasakyan. Okay. Plan your trip. Ayan. So, hindi masyado sa atin yan. Nagdamay pa. Nagdamay pa. Marami pong ganyan. Maraming ganyan. Maraming kamote rider. Hindi alam kung paano. Okay. Yung motor. Sa may Petron. Bigla na lang papasok na gano'n. Kaya po, ito yung sinabi ko sa inyo kanina. Look ahead. Tumingin sa malayo. Scan. Survey the scene. Okay? And anticipate nyo. Ano ba? Maraming kamote, bigla na lang papasok. Pag malapit ka na doon, magdahan-dahan ka na. Okay? Mag-minor-minor ka na. Huwag mo nang, alam mo namang risk area. Hinataw mo pa. Di ba? Again, naging blind ka. Naging insensitive ka. Kamote ka rin. Okay? Marami yan. Sa dami mga Sumipit machine. Paano siya? Ay, hindi ko nagbigat. Umabot. Gulong. Minor lang. Ginawa niya. In-stay pa rin niya doon. Sa halip na itinabi, iginit na. Sabi ko kasi bawal daw itabi. Okay. Double kill. Wala nang pangatlo. Andyan yung patrol namin. Bilang na kay 5, andyan na. 1, 2, 3, 4, 5. Wala pa patrol namin Hindi, 10 seconds na dyan ang video patrol kita sa camera yan. Okay. Hindi po bawal gawalawin. Okay, ayan. Sige. Pag kayo po ay na-involve sa road crash, all of your safety, sabi nga, hindi kayo may kasalanan, binangga kayo or whatsoever, ano po kailangan gawin? Unang-una po, kailangan ma-dokumento yung nangyari. Okay? Sino po ba ang may karapatan o merong authority na magsabi kung sino ang may kasalanan sa isang banggaan? Sino po? Judge lang po, hindi po investigador. Okay? Wala pong pwedeng magsabi kung sino ang may kasalanan. Only the judge could tell. Yung ginagawa ng police, ng patrol, ng investigator, nagmi-mitigate lang yan. Kung talagang obvious na, para hindi na kayo mag-judge. Sir, kasalanan mo. Aminin mo lang. Kasalanan mo. Minsan, nag-admission naman. Diba? Yun po yun.
Okay. Pero kung talaga sinasabi nyo, ayaw sir umamin, ayaw to, that's the time for the judge. Okay. Ngayon, punta tayo sa regulatory niyan. Kung kayo po ay na road crash, kaya sabi ko sa inyo, pwede nyo nang itabihan. Bakit po? Ang investigador, regardless kahit sino yan, ang kanyang i-sketch kung ano yung inabutan niya. Kung nakita niya yung truck ay nandito sa gilid at nandito sa likod, yan lang po ang i-sketch niya. Hindi niya i-sketch, tama, pumunta doon, tsaka ganun. Hindi po video ang ipinipresent. Sketch lang po. Final rest ang tawag doon. Okay? At sa final rest, makikita yung trajectory nung bag, kung paano pumasok yung bangga. Papasok, papalabas, padiin. Kita yan. Anong dapat gawin? Hanggat maaari, picturean nyo lang or i-video nyo 360 hanggang 10 picture lang. Actually, 8 nga lang. Establishing photo, mula sa malayo, picturean ninyo, kita lahat ng linya. Picture. Pangalawa, ilapit ninyo kung saan nyo may tama. Picture. Pangatlo, lahat ng anggulo sa harapan, picturean nyo ulit. Pangatlong picture. Sa kaliwa naman nyo rin, picture. Ikutan nyo. Tapos, itabi. Basic photography. Kung merong video, sir, video natin, isama nyo yung driver na nakabangga nyo para may document. Ito po yan. Then, itabi. Safety first. No need na intayin ninyo kung hindi naman at least kayo. Pero kung sa expressway, sir, pwede na po natin itabi yan. Picture na lang po natin. Lalo na kung hindi naman kayo yung at fault. Kasi, yan nga po yun. Mabibilis sa sasakyan, always think of your safety. Kung kayo naman ay sa labas at mabagal, then that's the time. Hindi naman kayo risk. Tayo nyo na. Kaso yun nga lang, traffic congestion naman. Okay, we have to be very responsible. Kasi pagtitinginan at pagtitinginan tayo. At might as well, itabi nyo na. Kasi image nyo rin eh. Di ba? Kaya nga nilalagyan nyo pa ng lona yan, ayaw nyo makita, oy, involved yung bus namin. Pero pwede nyo siya itabi, basta na-picturean lang na gano'n. Okay. Huwag nyo lang tatakbuhan. Okay? Huwag nyo lang tatakbuhan. Sa investigation po, final rest lang yan, ma-picturean lang yan, na-document lang. Kasi po, tatanungin pa rin kayo niyan, ano po ba nangyari? Siyempre, magpapaliwanag yan. Eh sir, binangga po ako eh. Eh nakita, yung position nyo, dito ka tinamaan. Pagtapos siya, dito tumama sa likod. Alam na yon. Di po ba? At ang pagsisinungaling sa korte ay may kakulang kaso. Yan. So, those are basic legal, ano po natin, protocol in terms of road crash and crash investigation. Okay? Hindi po kailangan intayin na matagal. Basic 6 na picture lang, then, or kung may video, mas mabilis, then tabi na. Para hindi na tayo mag-cause ng under traffic po. Okay? Distracted driving. Ay, hindi kayo masyado dito, no? Yung sobrang lakas ng radyo. Pakikipagtalo habang nagmamaneho. Kung mapapansin ninyo, may kasamang babae, usapang driver, no? Dito, kung may mga kasama tayo, no? Pero in reality, pag nagdadrive kayo, sino yung kasama nyo para magtalo kayo? Kasama nyo yung misis nyo? Kasama nyo yung misis nyo? Ayan. This is silent saying na unauthorized person, huwag nyo na pong isama. Yung pagkuha ng number 2, number 3, number 4, extension 1, extension 2, extension 3, extension 4, it is not good for us. Bakit? Dumadagdag yan sa alalahanin natin. Yung pakikipagtalo habang nagmamaneho, kaya po siya ganyan. Hindi po bawal na magsakay ng babae na bungangera. Lagyan nyo lang ng scotch tape o bigyan nyo lang ng pagkain, tatahimik yan. Pero, kidding aside, pag tayo po ay nagdinegosyo, unauthorized persons are not allowed. Lalo na sinasakay nyo pa, nakakadistract kayo ng focus sa driving nyo. Bakit? Maya, masakay niyan, may kamag-anak pala yan. Diba? Sakit ng ulo yan. Huwag na kayo humanap ng sakit ng ulo bilang driver. Okay? Laging on the right track po tayo. Yun po yung mission natin. Kaya marami nagkakadisgrasya dahil dyan sa mga LQ na yan. Okay? Gone are the days, basta driver, sweet lover. Okay? Wala na po yun. Kalimutan nyo na yun. Oh, yun. Sila lang yan. Ano?
Next, paggamit ng cellphone. Ang cellphone po, dapat si conductor lang ang meron. Pwedeng gamitin ng driver ang kanyang cellphone pag nasa garahe na lang. Magsuot ng seatbelt, kung dali ng pagsuot ng seatbelt, ayan. Ito pa, yung seatbelt natin, normally, nakaganon. Ayan. Dito kayo papasok, syempre, pag upo nyo, ayan. Yan ang pagsusuot niya ng seatbelt, ginaganon, inaangat. Mali po. Ang seatbelt po ay 3 points. 1, 2, 3. 3 points seatbelt po natin. Okay. Bakit? Pag tayo ay itinulak, upper and lower ay protected from movement. Remember, ang tulak po niyan, parang stop forward ka. Kapag ganun. Hindi naman yan, pagka harang to, nakaganon siya, ipit ka. Okay. Kaya marami po ang nagkakaroon ng fatal after 3 days. Pag tinanong mo, sir, ano nangyari? Ay sir, seatbelt ako, masakit lang yung dibdib ko. Pero okay na ako. Hindi pala nila alam, meron na silang internal injury na bali ang ribs tumama sa internal organ. After 3 days, patay. Kasi po hindi protected yung kanilang lower, dumiin lang dito. That's the importance of seatbelt. Hindi nakalis yung kaluluwa, naka-seatbelt kasi. Heaven can wait. Sino gustong mauna sa langit? Baka lang. Okay. So these are a quick glance lang naman. So familiar naman na kayo kay NLEX dito sa amin sa NLEX. So syempre, you have the traffic control room. Man 24/7. Puro lalaki pa nakaupo, pero yan, puro babae na nakaupo ngayon dyan. Andyan yung mga records ng mga event. From Balintawak to Santa Ines and even sa SCTEX, ganyan din po yung setup. 24/7 na may nakatao. Kaya yung mga kwento ko sa inyo, yung mga data namin, dito po nanggaling yung karamihan. Kung saan, sa Central Traffic Management System namin, recorded lahat ng nangyayari, speed, weight, average, and lahat po ng insidente. Tanungin nyo kami, ilan ang na-road crash, ilan yung flat tire, ilan yung blown tire, ilan yung overheat. Meron po kami because of the Central Traffic Management System. Ano pong ginagawa namin sa data? Kabuka po namin sa road traffic safety, we analyze those road crash, kaya may mga kwento ko sa inyo ano nangyari. For us to really understand bakit po nangyayari or ano yung nagiging cause of road crash because of this Central Traffic Management System. May analysis po kami. Likewise, we have the CCTV cameras, 360 degrees up to 500 meters. Madalas dito kayo pumapwesto sa tapat niyan. Yan po up to 500 meters kay kita. 360 degrees. Kayo parada dyan, may gagawin kayo, especially mga konduktor. Pupunta pa kayo kunwari sa likod, hindi nyo alam nasa taas. Pag parada nyo yan, gagawin ng mga taga-control room, isusum yan, sisilipin. Bakit kaya huminto itong bus na to? At pag silip yan, kahit yan, gano'ng kaliit. Bakit tayo tumatawan? Na problema. Ang sinasabi ko, problema lang naman sinasabi ko, bakit makareka? So, mga masasama mga utak nito eh. Kita pa rin. Okay? Counting station. Naku, kahit nakatago yan, nasa taas mo, paano mo may tatago? Okay. Counting station, nabibilang kung ilan yung mga dumadaan. We have the outdoor display system. Sabi ko nga, this is one reason kung bakit sinasabi nga natin bulag. May nakita na, hindi pa sinunod. Traffic at ganito, keep right, may roadworks, ganito, and so on and so forth.
please follow po yung mga variable message signs or yung outdoor display system natin. Mga traffic advisories yan natin. Likewise, we have the emergency parking. Emergency parking is for emergency use only. Breakdown. Hindi kayo masyadong affected nito yung mga trucks lang. Okay? Ginagawang parkingan, piknikan, tulugan. Okay. Acceleration lane. Ito. Ang acceleration lane coming from exit. Papasok kayo ng expressway. Ang minimum speed natin 60. Galing kayo sa labas, ang speed ninyo 40. Bigla kayong papasok kaliwa. Kaya nga yung mahilig mga liwa, delikado. Ano naghihintay? Aksidente. Road crash. Wala na pong aksidente, ha? Road crash. Ang dapat mong gawin dyan, kuhanin muna yung tamang speed. Kung baka 60 ka, then signal light, then merge to the left. Hindi yung from exit, bigla kang papasok na agad. Kabaliktaran naman sa deceleration lane. Kung nandito ka, dapat before the end of this line, yung naka-slant, nakapasok na yung rear end mo, yung pinaka-puwitan, yung tail bumper mo. Dahil pag dito pa pumasok yung tail mo, ibig sabihin nakaungos ka na doon, your speed is too fast. Baka, eto minsan may mga naglalakad dyan, blind spot yan, naka-curve. Di ba ba? Kung dito ka palang bigla ka pumasok at may naglalakad dyan, delikado. Baka yung braking distance mo is not enough. Kaya dapat gawin, kanan, slow down, then gradually exit po tayo. Ayan, acceleration and deceleration lane. Lahat po yan. Ayun, sa mga TSF po, sa mga gasoline station, may ganun din po. This is the classic example ng speeding. We have the rumble strip. Ano po ibig sabihin ng rumble strip? Papagising.